pagka-adik ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Nako, nagsisi nga pala talaga si dating Pangulong Duterte na sana nga daw pala ay hinuli nila ito noon. Kasi sa panahon ni Aquino, yan po yung nakuha po yung mga ebidensya. Nung nagang presidente siya ay pinagsisihan niya na hindi po ito hinuli. Kasi Marcos, naging kaibigan niya. Na lalo na si Amy Marcos, naging kaibigan niya. Kaya hinayaan lang po niya. Ang nangyari kasi, hindi niya pinush yung mga men in uniform natin na hulihin. Hinayaan lang niya kung sino yung mahuli. O kung mahuli yung kaibigan niya, edi sige. Yun, pinagsisihan po niya. Pero ito, panoorin po natin ang paliwanag po niya dyan. Ordinary Filipino, si mahihirap. And so, magsisegue lang ako doon sa sinabi ni Ma'am about Governor Hubahib. Now, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, tsaka yung parang wala ng batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas, yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress, and even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, the way they have silenced the press. And we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? No? Kasi this president, is, he's ignoring the clamor of the people, for instance, to have a drug test. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, and then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? So, Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Pero sinabi ko sa inyo, noong as early as, hindi pa ako presidente, noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importante. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga parang lang na, sige, trabaho lang ninyo, trabaho ninyo. Not really a specific order na you try to hulihin ninyo. Kasi vice presidente lang ako. No, presidente ako. Pero mahirapan na sila noon at that time. I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa
yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marcos. Yung na pinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagaw sa PDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya sa nung congressman. Magkatabi kami. Uli, mabuti tao naman si Pebote. Ano kami, sabi niya, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but you know, politika eh. So, at saka, alam mo naman ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganon yan. Siya yung gumalaw. Well, hindi naman, ayaw naman magpapigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kaya sinabi ko sa kanya, out of my control. So, wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of how would I describe it? Oppression and itong forcity on the part of government, whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? At walang ano. Kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. And as a matter of fact, kung magtakbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, but yung oppression talaga is, hindi maganda. Hindi maganda. Thank you, Mayor. Basta wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagrereklamo ako kasi alam ko at do not continue committing so many mistakes because one day puputok yan. Maniwala ka sa akin. Military is not yours. Walang loyalty lang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo na pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao, including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga, kung sabihin nyo, mahirap lang na madala ninyo sa, hindi yan. Nagkamali ka, Mr. Marcos. Nagkamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa Pakibato, yung 3 months na doon sa Faxol. Ano yung mga sundalo? Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, alam mo, sa Faxol yan. Halos 1 buwan. Hindi lumalabas yan doon sa Faxol. Pag mag-ulan, kaya masakit para sa akin ang mga sundalo pati pulis. Kita mo lahat na mamatay noon dito sa Davao and everywhere nung presidente ako. I go out of my way to pay my last respect because ano ko sa kanila, protecting the Philippine people. I'm good for another 20 questions. Thank you, Mayor. Grabe, no? Nakita na pala talaga ng dating Pangulong Duterte yung mga ebidensya. Di ko lang alam kung kasama po itong lumabas na pulburon video. Nakita na rin pala ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala di makatanggi itong si Junior na kung ano yung mga lumalabas at mga binibintang sa kanya. Kaya pala hindi makatanggi kasi marami nang nakakalam. May mga nakakita na at ngayon tatrabahuin po nila
kung paano magpalusot. Kaya ito, dating presidente yan. Siyempre, alam nila yan. Kaya, yun. Yung lumabas ngayon, baka isa yan. Pero, balita ay marami talagang ebidensya. Ano ba dapat ang gawin po ng Pangulo natin? Wala namang pwedeng aminin niya na totoo yan noon. Wala namang masama yan kung noon, tapos ngayon nagbago na. Tatanggapin siya ng mga Pinoy. Tatanggapin siya ng taong bayan. Kahit sabihin nating totoo yan, kasi yung sa video po kasi, mukhang matagal na yan. Balita ko, nung 2012 pa yan. No, sobrang tagal na. Kaya yung sa video nakikita nyo po ay, kung siya man yan, ay bata pa. Batang-bata pa. Kaya kung totoo man yan, pwede naman sabihin ko ano yung katotohanan dyan eh. Tapos kung sabihin ngayon ay wala na, tapos magpa-test. Diba? E di tapos yung issue. Hindi yung habang tumatagal, lumaki na yung issue, tapos inilabas pa sa Amerika. Pati sa ibang bansa, pinag-usapan na rin. Di ba? Mahirap naman din kung ganun. Pero sa kanila na yun. Kung ano yung maging desisyon nila. At ang taong bayan na rin ang bahala. Kung ano yung magiging desisyon ng taong bayan. Kung maniwala pa rin o magpapabudol pa rin.